Mga kabaro, tanong ko lang, naniniwala ba kayong ang fluorocarbon ay parang multo sa ilalim ng tubig na kapag ginamit ninyo ito, hinding-hindi ito makikita ng isda kahit gaano pa kalinaw ang tubig? Baka oras na para mag-isip kayong muli. Maraming mangingisda ang gumagastos ng malaki para lang makabili ng pinakamahal na fluorocarbon leader, lalo na kapag pumasok na ang tag-init at sobrang linaw ng tubig sa lawa or ilog. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang linyang ito pa mismo ang dahilan kung bakit ayaw kumagat ng isda sa pain ninyo? Oo, tama ang narinig ninyo. Sa video na ito, bubuwagin natin ang isa sa pinakamalaking paniniwala sa mundo ng pangingisda. Ibubunyag natin ang totoong nangyayari sa ilalim ng tubig tuwing tirik ang araw. Baka pagkatapos ninyong mapanood ito, itatapon ninyo ang inyong mamahaling leader at babalik kayo sa lumang diskarte. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Pag-usapan natin kung mali nga ba ang paggamit ng fluorocarbon sa maaliwalas na tubig. Bago tayo pumunta sa mga detalye, balikan muna natin kung bakit napakahalaga ng usaping ito. Alam nating lahat na kapag tag-init, bumababa ang level ng tubig at nawawala ang mga burak o putik na nagpapalabo rito. Nagiging kasing linaw ng kristal ang tubig. Sa ganitong sitwasyon, nagiging sobrang maingat ang mga isda. Makikita nila ang bawat galaw, bawat anino, at bawat linya na dadaan sa kanilang harapan. Dito pumasok ang mga kumpanya ng kagamitan sa pangingisda na nagsasabing kailangan mong gumamit ng fluorocarbon. Ang sabi nila, hindi raw ito nakikita sa ilalim ng tubig dahil kapareho nito ang pag-ikot ng liwanag sa tubig. Kaya naman, naging panuntunan na ng marami na kapag malinaw ang tubig, automatikong fluorocarbon agad ang gagamitin. Naging ugali na ito. Tila naging batas na hindi pwedeng labagin. Pero marami ang patuloy na umuuwing walang huli kahit sinunod naman nila ang payong ito. Bakit kaya? Dahil may mga bagay sa kalikasan na hindi nakasulat sa pakete ng inyong binibiling linya. Isipin ninyo ang ganitong sitwasyon sa paborito ninyong lawa. Tirik na tirik ang araw, ramdam ninyo ang tindi ng init sa inyong balat at tahimik ang buong paligid. Ang tubig ay parang salamin sa sobrang linaw. Ito ang eksaktong panahong sinasabi ng marami na dapat kayong gumamit ng fluorocarbon leader. Kasi nga, hindi raw ito nakikita. Pero dito, madalas, nagkakamali ang marami. Kapag sobrang linaw ng tubig at mataas ang sikat ng araw, ang fluorocarbon ay maaaring magkaroon ng tinatawag na kislap o parang salamin na refleksyon. Oo, tama ang inyong narinig. Ang linyang akala ninyo ay hindi nakikita ay biglang kumikislap kapag tinamaan ng direktang sikat ng araw sa maling anggulo. Kapag nangyari ito, nakikita ng isda ang isang mahabang guhit ng liwanag na nakakabit sa inyong pain. Sa halip na kagatin nila ito, sila ay matatakot. Maraming mangingisda ang hindi naniniwala rito hanggang sa mapansin nila na panay, sunod lang ang isda pero ayaw kagatin ng pain. Pangalawang issue na dapat ninyong isaalang-alang ay ang tigas ng fluorocarbon. Isipin ninyo na nagbabato kayo ng isang maliit at magaan na pain tulad ng isang maliit na artipisyal na palaka o isda. Gusto ninyong gumalaw to ng natural, parang totoong hayop na lumalangoy o nahihirapan sa ibabaw ng tubig. Ang problema sa fluorocarbon ay mas matigas ito kumpara sa ordinaryong linya. Dahil sa tigas na ito, pinipigilan nito ang natural na galaw ng inyong pain. Para itong nakakabit sa isang alambre imbis na sa isang malambot na sinulid. Makikita ng mga isda na may kakaiba sa paglangoy ng inyong pain. Kapag malinaw ang tubig tuwing tag-init, mas may oras ang mga isda na suriin ang kanilang pagkain.
Kung nakita nilang matigas at hindi natural ang galaw nito, hinding-hindi nila ito kakagatin. Kaya minsan, mas maganda pang gumamit ng mas malambot na linya para mas gumalaw ng tama ang inyong pain at magmukhang totoong pagkain sa paningin ng isda. Pag-usapan naman natin ngayon ang paglubog ng linya. Isa sa mga pangunahing katangian ng fluorocarbon ay ang bigat nito. Mas mabigat ito kaysa sa tubig kaya mabilis itong lumubog. Maganda ito kung ang pain ninyo ay kailangang makarating agad sa ilalim. Pero paano kung naglalaro kayo sa ibabaw ng tubig? Isipin ninyong gumagamit kayo ng pain na dapat ay lumulutang lang. Kapag gumamit kayo ng fluorocarbon, hihilahin ng mabigat na leader ang unahan ng inyong pain pababa sa tubig. Sisirain nito ang buong diskarte ninyo. Ang pain na dapat ay nasa ibabaw ay lulubog ng bahagya at ang galaw na inaasahan ninyong makakaakit sa isda ay mawawala. Sa halip na magdulot ng ingay o tamang galaw sa ibabaw, nagiging mabigat at patay ang kilos ng pain. Ito ang madalas hindi napapansin ng mga mangingisda. Nakatutok lang sila sa pagiging hindi nakikita ng linya, pero nakakalimutan nila ang pisikal na epekto ng bigat nito sa kanilang ginagamit na diskarte at kagamitan. Ngayon, pumunta tayo sa usapin ng hugis or memorya ng linya. Kapag bumili kayo ng fluorocarbon, lalo na yung medyo makapal, mapapansin ninyo na nakasunod lang ito sa hugis ng rolyo. Kapag mainit ang panahon, tuwing tag-init, minsan ay mas lalong tumitigas ang memorya ng linyang ito. Isipin ninyong nagbato kayo sa isang tahimik na bahagi ng ilog. Pagbagsak ng pain sa tubig, makikita ninyo ang inyong leader na parang spring o nakakulot sa ibabaw o ilalim ng tubig. Hindi ito dumidiretso ng maayos. Ano ang epekto nito? Kapag kumagat ang isda, hindi ninyo agad mararamdaman dahil hindi diretso ang linya. Kailangan munang mabanat ang mga kulot bago umabot ang puwersa sa inyong kamay. At para naman sa isda na nakatingin sa malinaw na tubig, ang nakakulot na linya ay isang napakalaking babala na may hindi tama sa kanilang paligid. Isa itong simpleng bagay pero may malaking epekto sa porsyento ng inyong huli kapag sobrang linaw ng tubig. Huwag nating kalimutan ang epekto ng marketing at mga patalastas na nagtatanim sa ating isipan na kailangan nating bilhin ang produktong ito. Araw-araw tayong nakakakita ng mga kilalang mangingisda na sinasabing fluorocarbon lang ang solusyon kapag malinaw ang tubig. Pero tandaan natin na ang mga taong ito ay madalas na binabayaran para sabihin iyon. Ang totoo, kapag nanonood kayo ng matatandang mangingisda sa inyong lugar, mapapansin ninyong marami sa kanila ay patuloy na nakakahuli ng malalaking isda gamit lamang ang ordinaryong linya. Hindi sila nagpapadala sa mga uso o sinasabi ng mga kumpanya. Kabisado nila ang galaw ng isda, ang takbo ng tubig, at kung paano pagalawin ng tama ang pain. Ipinapakita lang nito na ang pagiging hindi nakikita ng linya ay isa lamang maliit na bahagi ng tagumpay sa pangingisda. Ang mas mahalaga ay kung paano ninyo inihaharap ang pain kung sa isda ng natural at walang kahina-hinalang galaw o tunog. Pansinin din natin ang isyu sa paggawa ng buhol kapag mainit ang panahon. Alam ng mga sanay na mangingisda na ang fluorocarbon ay madalas na madulas at matigas. Kapag nagbuhol kayo rito, kailangan ninyong basain ng laway para hindi mag-init at masira ang linya kapag hinihigpitan. Pero sa tindi ng init ng araw, tuwing tag-init, ang material ng fluorocarbon ay nagiging mas marupok sa bahagi kung saan ito ibinuhol. Isipin ninyong nakuha ninyo ang kagat ng pinakamalaking isda para sa araw na yon. Lumalaban ang isda, umaasa kayo sa inyong mamahaling leader,
tapos bigla na lang mapuputol ang buhol. Hindi dahil naputol sa ngipin ng isda, kundi dahil sumuko ang mismong buhol ninyo dahil sa tigas ng linya. Madalas itong mangyari sa mga taong hindi nagpapalit ng leader pagkatapos ng ilang oras na nakabilad sa araw. Ang ordinaryong linya ay may kaunting unat, kaya mas madali itong ibuhol at mas hindi madaling masira sa mismong pagkakabigkis kapag nakikipaglaban sa isda. Nabanggit ko ang tungkol sa unat o kawalan ng stretch. Ito ay isang bagay na ipinagmamalaki ng mga gumagawa ng fluorocarbon. Dahil walang unat, mas ramdam daw ninyo ang kagat ng isda. Totoo naman ito. Pero tuwing tag-init at sa malinaw na tubig, madalas ay malapitan na ang kagat ng isda dahil binabantayan muna nila ng maigi ang pine bago umatake. Kung walang unat ang inyong linya, kapag humataw ang isda at biglang umiwas, maaaring mabunot ang kawil mula sa kanilang bibig. Isipin ninyo, nagbato kayo sa gilid ng mga kawayan, biglang sumabog ang tubig at hinablot ng isda ang pain. Dahil matigas ang leader ninyo, walang sumalo sa puwersa ng unang hatak. Mabilis na nabunot ang kawil at lumipad ang pain pabalik sa inyo. Ito ang sitwasyon kung saan ang pagiging malambot at madaling banatin ng isang ordinaryong linya ay mas pabor sa mangingisda. Nakakatulong itong saluhin ang unang puwersa at pinipigilan ang pagkasira ng bahagi ng bibig ng isda. Tingnan naman natin ang anggulo ng araw. Sa tanghaling tapat, kapag ang araw ay nasa tuktok natin, ang pagpasok ng liwanag sa tubig ay halos diretso. Sa mga ganitong pagkakataon, nakakatulong nga marahil ang fluorocarbon para hindi masyadong mapansin. Pero pagdating ng bandang hapon, kapag ang araw ay bumababa na, nagbabago ang anggulo ng liwanag. Dito na lumalabas ang problema ng pagkislap na sinabi ko kanina. Isipin ninyong nasa bangka kayo, tahimik na nag-aabang ng kagat at nakita ninyo ang mismong linya ninyo na parang nagliliwanag sa ilalim ng tubig. Kung nakikita ninyo ito mula sa itaas, mas lalo itong nakikita ng isda mula sa ilalim. Kaya hindi totoo na isa itong linya para sa lahat ng oras. Kung patuloy ninyo itong gagamitin, kahit nag-iba na ang pwesto ng araw, maaaring sinisira ninyo ang sarili ninyong pagkakataon na makahuli. Ang matalinong mangingisda ay marunong mag-obserba sa kalikasan at nagbabago ng diskarte depende sa oras. Isa pang malaking pagkakamali ay ang maling sukat o kapal ng leader na ginagamit. Dahil sa paniniwalang hindi ito nakikita ng isda, maraming mangingisda ang gumagamit ng sobrang kapal na fluorocarbon. Iniisip nila na mas makapal, mas matibay, at tutal hindi naman daw ito makikita. Ito ay isang napakalaking pagkakamali. Kapag gumamit kayo ng makapal na leader sa malinaw na tubig, lalong nahihirapang gumalaw ang pain ninyo. Isipin ninyo ang isang maliit na artipisyal na isda na may nakakabit na makapal na kawad. Paano iyon lalangoy ng maayos? Makikita ng mga isda na ang maliit na pagkain na iyon ay sumasabit sa isang mabigat at matigas na bagay. Kahit hindi nakikita ang linya, nakikita naman nila ang epekto nito sa tubig at sa pain. Sa malinaw na tubig ng tag-init, ang sikreto ay ibaba ang sukat ng inyong kagamitan. Mas manipis, mas maganda. Ang paggamit ng tamang sukat ay mas mahalaga kaysa sa pagiging hindi nakikita ng mismong material ng linya. Pag-usapan din natin ang daloy ng tubig. Kahit pa nasa lawa kayo at tila walang alon, mayroon pa ring maliliit na paggalaw ang tubig sa ilalim, lalo na kapag umiihip ang hangin tuwing tag-init. Ang matigas at makapal na fluorocarbon ay madaling tangayin ng mga banayad na alon na ito nang hindi naaayon sa natural na direksyon. Isipin ninyong
nag-aabang kayo, ang pain ninyo ay dapat nakatigil lang sa ilalim. Pero dahil tinatamaan ng alon ang matigas ninyong leader, unti-unting hinihila nito ang inyong pain papalayo sa magandang pwesto. Ang mas malambot na linya ay susunod lamang sa agos at hahayaang manatili sa tamang pwesto ang pain ninyo. Nakikita ng matatalinong isda kapag ang isang maliit na pagkain ay gumagalaw na parang lumalaban sa natural na agos ng tubig. Mabilis nilang maiisip na ito ay hindi tunay at isang bitag lamang. Kaya muli, ang pisikal na katangian ng linya ay nagiging kalaban ninyo nang hindi ninyo namamalayan. Ano ba talaga ang nakikita ng isda sa malinaw na tubig? Ang totoo, hindi lang ang mismong linya ang tinitingnan nila. Tinitingnan nila ang buong kabuuan. Tinitingnan nila ang anino ng linya sa ilalim ng tubig. Kahit gaano pa kaliwanag ang fluorocarbon, kapag tinamaan ito ng araw sa mababaw na bahagi, nagiiwan ito ng manipis na anino sa ilalim ng buhangin o bato. Isipin ninyong lumalangoy ang isda at nakita niya ang pain ninyo. Pero napansin din niya ang mahabang itim na linya sa buhangin na nakasunod sa pain ninyo. Sa tingin ba ninyo ay kakagatin pa niya iyon? Siyempre hindi. Sa ganitong sitwasyon, mas makakabuti paminsan na gumamit ng sobrang nipis na ordinaryong linya. O kaya naman ay baguhin ang haba ng inyong leader para mas malayo ang anino sa mismong pain. Maraming detalye ang hindi maitatago ng kahit anong sikat na produkto at ito ang mga bagay na kailangang matutunan ng isang tunay na veterano sa pangingisda. Balikan natin ang mga lolo at tatay natin na sanay mangisda ng walang makabagong teknolohiya. Ano ang gamit nila? Ordinaryong nylon or monofilament at nakakahuli sila ng maraming isda kahit tirik ang araw. Bakit? Dahil alam nila na mas mahalaga ang pagpili ng tamang lugar, tamang oras, at tamang pamamaraan kaysa sa mismong linya. Ang ordinaryong linya ay mas malambot, mas maganda ang bigay sa tubig, at mas natural tingnan kapag hinihila ang pain. Isipin ninyo ang isang simpleng umaga, nagkakape habang nakatitig sa tubig. Kapag gumamit kayo ng malambot na linya, parang nagsasayaw ang inyong pain ng walang sagabal. Minsan, nakakalimutan natin ang mga simpleng bagay dahil masyado tayong nagpapadala sa mga bagong labas na kagamitan. Hindi naman sa sinasabi kong masama ang teknolohiya, pero madalas, ang pagiging simple ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking huli, lalo na sa mga isdang sanay na sa mga makabagong bitag na nakikita nila araw-araw. Kailan ba talaga dapat gumamit ng direktang tinirintas na linya or braided line? Marami ang natatakot gawin ito kapag malinaw ang tubig dahil halatang halata raw ang braided line. Pero alam ba ninyo na kapag nangingisda kayo sa masukal na bahagi, halimbawa sa ilalim ng makapal na damo or lily pads, hindi na mahalaga kung malinaw ang tubig. Sa mga lugar na ito, madilim sa ilalim, kahit tag-init. Kung gagamit pa kayo ng fluorocarbon dito bilang leader, pinapahina ninyo lang ang inyong koneksyon sa isda. Kapag kumagat ang malaking isda sa masukal na lugar at pumulupot sa mga sanga, kailangan ninyo ng malakas at direktang hatak para mailabas siya. Ang pagdaragdag ng fluorocarbon na matigas at madaling magasgas sa mga matutulis na sanga ay isang malaking peligro. Sa ganitong mga pagkakataon, mas maigi pang idiretso na ang matibay na braided line sa inyong pain kaysa mag-alala sa pagiging hindi nakikita ng inyong linya. Ngayon, kung pakiramdam ninyo ay kailangan ninyo talagang gumamit ng fluorocarbon dahil iyon lang ang mayroon kayo sa kahon. Paano ba ito gagamitin ng tama? Ang sikreto dito
ay ang paghaba at pagnipis ng sukat. Kung dati ay gumagamit kayo ng maiikling leader, subukan ninyong habaan ito ng halos 2 dipa para lumayo ng husto ang inyong pangunahing linya mula sa isda. At tulad ng sinabi ko kanina, ibaba ninyo ang sukat. Kung sanay kayo sa makapal na linya, subukan ninyong gumamit ng mas manipis. Isipin ninyo na nakasakay kayo sa bangka at nakikita ninyo ang isda na sumusunod sa pain. Pagkabit ninyo ng mas manipis at mas mahabang leader, biglang kumagat ang isda sa susunod na hagis. Nangyayari ito dahil pinaliit ninyo ang epekto ng tigas ng linya at pinalayo ninyo ang lahat ng kahina-hinalang bahagi ng inyong kagamitan mula sa mismong pinatutukso ninyong pain. Iyan ang tamang paraan kung talagang gusto ninyong ipilit ang linyang ito. Bakit ba ang hirap bitawan ng paniniwalang ito? Isang uri ito ng patibong sa ating pag-iisip bilang mga mangingisda. Kapag walang huli, mas madaling isihin ang panahon, ang init ng araw, ang pwesto, o kahit ang kulay ng pain ninyo. Ayaw nating isipin na ang mamahaling fluorocarbon na binili natin ang nagtataboy sa isda. Isipin ninyo, gumastos kayo ng malaking halaga para sa isang rolyo ng linya. Kaya inaasahan ninyong gagawa ito ng himala. Kaya kahit panay sunod lang ang isda, hindi ninyo papalitan ang leader ninyo dahil naniniwala kayo sa pangako ng produkto. Ito ang tinatawag na sobrang pagtitiwala sa kagamitan kaysa sa obserbasyon. Kailangan nating matutong buksan ang ating mga mata sa kung ano ang nangyayari sa ating harapan. Kung hindi gumagana ang isang pamamaraan sa loob ng mahabang oras sa mainit na araw, palitan natin. Huwag nating hayaang kontrolin tayo ng presyo o tatak ng ating mga ginagamit sa tuwing tayo ay pumapalaot. Para mas maintindihan ninyo, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa mula sa totoong buhay. Isipin ninyo ang dalawang mangingisda na magkasama sa iisang bangka. Ang isa ay gumagamit ng mamahalin at makapal na fluorocarbon dahil ito raw ang tama para sa malinaw na tubig. Ang isa naman ay gumagamit ng paborito niyang manipis at ordinaryong nylon dahil iyon ang nakasanayan niya. Pareho silang bumabato sa iisang lugar at gumagamit ng parehong pain. Makalipas ang ilang oras, ang may gamit na ordinaryong linya ay nakahuli na ng maraming isda. Samantala, ang may gamit na fluorocarbon ay naiinis dahil panay amoy lang ang ginagawa ng isda sa kanyang pain. Bakit nagkaganoon? Dahil ang manipis at malambot na ordinaryong linya ay nagbigay ng mas buhay na galaw sa pain. Walang kislap na nakakatakot sa isda at mas natural ang pagbagsak nito sa tubig. Ito ay madalas mangyari, pero madalas ding binabaliwala dahil masyado tayong nakatutok sa kung ano ang uso ngayon. Pag-usapan naman natin ang temperatura ng tubig. Sa tag-init, umiinit din ng husto ang tubig malapit sa ibabaw. Maraming materyales ang nagbabago ng katangian kapag naiinitan. Ang ilang ordinaryong linya ay nagiging mas malambot kapag tumaas ang temperatura na nagpapaganda sa galaw ng pain. Pero ang fluorocarbon ay nananatiling matigas at hindi nagbabago kahit sa mainit na tubig. Isa itong magandang katangian kung tibay ang pag-uusapan, pero masama ito para sa diskarte. Isipin ninyong inaasahan mong lalambot ang linya mo habang tumatagal ka sa init ng araw. Pero nananatili itong parang matigas na kawad na sumisira sa paglangoy ng ginagamit mong pain. Sa huli, ang katangian ng produkto na idinisenyo para tumagal sa kahit anong kondisyon ay siya ring dahilan kung bakit nawawalan ng natural na galaw ang inyong mga kagamitan sa ilalim ng araw. Ang hindi pagangkop ng kagamitan sa init ay isang napakalaking balakid sa inyong tagumpay.
Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang issue ng gastos. Ang pangingisda ay dapat nakaka-relax, hindi nakakabutas ng bulsa. Ang isang maliit na rolyo ng magandang klase na fluorocarbon ay madalas na nagkakahalaga ng higit pa sa 3 rolyo ng kalidad na ordinaryong linya. Kung araw-araw o linggo-linggo kayong nangingisda, tuwing tag-init at palaging nagpapalit ng leader dahil madaling masira ang buhol o nakulot na ito sa init, nauubos ang pera ninyo sa wala. Isipin ninyong nag-aayos kayo ng kagamitan bago umalis at napansin ninyong ubos na naman ang mamahalin ninyong linya. Kailangan ninyong bumili ulit. Paano kung sinubukan ninyong gumamit ng ordinaryong linya na mas mura at nalaman ninyong mas marami pa kayong nahuli? Hindi lang kayo nakatipid, nabawasan pa ang inyong pagkabigo sa lawa. Minsan, ang pagpili sa mas praktikal at murang opsyon ay nagbibigay ng mas magandang resulta, lalo na kung gagamitin sa tamang pagkakataon at diskarte. Dahil nabanggit ko na ang kawalan ng unat ng fluorocarbon, mayroon din itong epekto sa paraan ng inyong paghatak kapag kumagat ang isda. Maraming mangingisda ang nasanay na bumira ng napakalakas kapag nakaramdam ng kagat. Kapag gumagamit kayo ng ordinaryong linya na may unat, ang lakas ng hatak ninyo ay nasasalo ng bahagya, kaya eksakto lang ang diin sa bibig ng isda. Pero kapag malinaw ang tubig sa tag-init at malapit lang ang isda, tapos gumamit kayo ng fluorocarbon at bumira kayo ng malakas, ano ang mangyayari? Isipin ninyo ang lakas ng inyong mga braso na dumiretso agad sa kawil nang walang preno. Kadalasan, mapupunit ang bibig ng isda at makakawala ito. Ilang beses na ba kayong nakaranas na ramdam ninyo ang bigat ng isda, pero pagkatapos ng 1 segundo ay nawala agad? Madalas, hindi dahil matalino ang isda, kundi dahil masyadong matigas ang inyong kagamitan at hindi ninyo napigilan ang inyong puwersa. Kaya bago tayo magtapos sa bahaging ito, tandaan ninyo ang mga pangunahing aral kapag nangingisda sa maaliwalas at mainit na panahon. Huwag kayong magpabulag sa pangakong hindi nakikita ang linya. Pag-aralan ninyo kung ano ang galaw ng pain ninyo sa tubig. Kapag nakita ninyong hindi natural ang galaw dahil sa tigas ng inyong leader, palitan ninyo ito agad. Obserbahan ninyo kung may kislap ang linya ninyo pag tinamaan ng sikat ng araw. Huwag matakot na gumamit ng lumang klase ng linya na mas malambot at madaling ibuhol. Isipin ninyo ang buong karanasan ninyo sa pangingisda bilang isang malaking palaisipan at ang fluorocarbon ay hindi palaging tamang piraso na bubuo dito. Matutong mag-obserba, sumubok ng ibang paraan, at maniwala sa kung ano ang nakikita ng inyong mga mata at nararamdaman ng inyong mga kamay, hindi lamang sa kung ano ang nakasulat sa pakete ng mga mamahaling kagamitan na nabibili ninyo sa mga tindahan. Mga kabaro, umabot na tayo sa dulo ng ating usapan. Kung titingnan natin lahat ng ating tinalakay, ang pinakanakakagulat na bahagi dito ay kung paanong ang mismong kagamitan na binili natin upang makatulong sa malinaw na tubig ang siya pa palang maaaring sumira sa ating pangingisda. Sino ba naman ang mag-aakala na minsan ang murang monofilament na gamit pa ng mga lolo natin ay mas epektibo kaysa sa mga mamahaling leader na sikat ngayon? Nakakabaliw isipin na ang pag-iwas sa kislap at ang paghahanap ng natural na galaw ng pain ang tunay na sikreto at hindi ang paghahanap ng linyang hindi nakikita. Maaaring mabago ng kaalamang ito ang buong diskarte ninyo sa susunod na pumunta kayo sa lawa o ilog. Subukan ninyong mag-iba ng linya, pag-aralan ang galaw ng pain, at baka magulat kayo sa dami ng isdang maiuuwi ninyo kahit gaano pa katirik ang araw.
Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa video na ito. Kung may napulot kayong bago o kahit na iba man ang pananaw ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-like ang video na ito para mas marami pa tayong makasama sa susunod. Ngayon, bago kayo umalis, gusto kong malaman ang inyong karanasan. Mayroon na ba sa inyo na nagpalit pabalik sa ordinaryong linya mula sa fluorocarbon at ano ang naging resulta? Ibahagi ninyo sa comment section at pag-usapan natin.